Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na gusto mo nang sumunod sa Diyos o gusto mo nang magbago, pero pinagpapaliban mo? Meron akong kakilala na isang dating pari. Nagpari siya nung una, seminarista, masiglang-masigla. At naging pari. Pagkatapos maging pari, 2 taon o 3 taon yata siya na naglingkod sa simbahan. Pagkatapos, lumabas siya. At tinanong ko siya, sabi ko, bakit Father? Bakit ka lumabas? Sabi niya, hindi ako masaya sa aking ginagawa. Wala akong kagalakan sa aking puso sa paglilingkod. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin, sabi ni Jesus, na ang sumusunod sa akin ay iiwanan ang lahat. Sabi ng mga taong sumusunod, teka muna, Jesus, Panginoon, ililibing ko muna yung aking tatay. Sabi ni Jesus, bayaan mong ilibing nila ang kanilang patay. Teka muna, Jesus, magpapaalam muna sa aking kasambahay. Sabi ni Jesus, ang sino mang nakahawak ng araro at nag-aararo at lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. May paalala ng Diyos sa atin ngayon na kung gusto mong sumunod o magbago ay kakalimutan mo lahat. Turn around 180 degrees. Na ibig sabihin ay hindi tungkol sa kaginhawaan, hindi tungkol sa masaya ka o may kagalakan ka sa paglilingkod o pagsunod sa Diyos, kundi yung commitment mo, yung commitment natin, na kahit masaya o hindi, nandun pa rin yung commitment mo na mag-serve o maglingkod sa Diyos o sumunod sa Diyos. Ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayon, na yung mga dahilan natin na sandali muna Lord, o saka na lang, o teka muna Lord, dinidelay natin at hindi yun ang priority natin sa buhay. Yun ang nagiging dahilan kung bakit bumabalik tayo sa dati. Yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakatagal sa Diyos. Parang sa akin, sa paggawa ko ng daily telegospel, konti man o wala mang nagla-like, okay lang sa akin. Bakit? Ang mahalaga ay ginagawa ko ito para sa Diyos. Pero alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Kaya nga, hindi pwede yung tayo ay lingon ng lingon. Diba sa pag-aararo, pag lingon ka ng lingon, ay liko-liko rin yung iyong dadaanan. Kaya dapat straight ka lang, dapat nakatuon ka lang doon sa dulo. Sa ating pananampalataya, dapat nakatuon lang tayo sa Diyos pag tayo ay naglilingkod. At pag tayo nagbago, dapat nakatuon lang tayo sa Diyos. Hindi na tayo dapat lumingon pa kung saan tayo nanggaling. Yung balikan natin, yung mga ginagawa nating masaya, ginagawa nating mga bagay na akala natin yun ang nagpapasaya sa buhay natin, wala na. Kung nagdesisyon ka na ang Diyos na ang una sa buhay mo, ibig sabihin, wala nang iba. Lahat ng gagawin mo ay patungkol sa Diyos. Lahat ng iisipin mo ay ikukonsulta mo sa Diyos. Lahat ng gagalaw mo, aksyon mo ay dapat tatanungin mo muna ang Diyos. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na ang desisyon natin na sumunod sa Diyos ay dapat gawin natin. Hindi tayo dapat naapektuhan kung ano yung nararamdaman natin, kundi yung desisyon, yung commitment natin na magbago at sumunod sa Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Ang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.